Pagka pinag-usapan talaga ang batas, may kanya-kanyang opinyon. May kanya-kanyang naratibo. Yan ang pinag-aralan ng mga abogado, guluhin yung mga simpleng bagay. Isa lang ang masasabi ko at isa lang ang totoo. Ang totoo dyan, bakit nandito si Mayor? Meron naman tayong batas sa Pilipinas. Yun lamang po ang punto. Saan pa pumunta yung hearing na yan? Diyan po sa aming himpilan, sa aming bulwagan. Isa lang po ang totoo. Bakit nandito si Mayor? Opo, yun lang po ang ang atin pong kini-question. Meron po tayong korte sa Pilipinas. Kasi pagka pinag-usapan po natin ang opinion ng mga abogado, walang pupuntahan. Doon lang po tayo sa katotohanan. Meron tayong bansa. Kung meron mang kasalanan si Mayor, doon dapat siya nililitis. Hindi po dito. Hindi po tayo nasa ilalim ng mga banyaga. Matagal na po tayong may kalayaan. Yes. Kaya sana po maintindihan po nating lahat, ano man ang inyong politika, ano man ang inyong naratibo, ano man ang inyong kulay. Isa lang po ang katotohanan. Tayo po ay may soberenya. Dapat ang lumilitis sa Pilipino, kapwa Pilipino. Yun lang po. So naniniwala po ba kayo, Sen, na may talagang may malinaw na paglabag sa pagkakaresto kay dating PRD at pag-turnover dito sa ICC? Hindi kasi yung pinaniniwalaan natin, magiging issue pa yan eh. Mag-create ka pa uli ng panibagong kaguluhan. Ayaw natin ng kaguluhan. Doon tayo sa totoo. Huwag natin alisin doon. Pagka nilihis natin kasi, opinion nito, opinion ni ganon, opinion sinabi nito, sinabi nito. Lahat ng opinion ngayon, wala nang saysay kasi nandito na si Mayor. Isa lang ang totoo uli. Iuwi na natin si Mayor. Yun lang po. Sen, meron sa sinabi po ni VP na may pananagutan daw po ang AFP sa nangyari kay Pangulong Duterte. Sangayon po ba kayo dito at Senator? Aba, may karapatan ng ating pangalawang Pangulo na magsalita niyan. Sapagkat, alam mo, meron pa nga akong panukala na yan. Pero hindi ko nababanggitin. Hahaba ang usapan. Nakadadagdag pa. Isa lang ang uli. Ang ating dating Pangulo, kinuha at dinala sa ibang bansa. Check nyo yung konstitusyon. Ang armed forces ang sinabi, protektahan ng bawat Pilipino